Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alika pag-usapan natin itong naging viral. Actually, no, nakapag-ano na rin ako dito. Nakapag-react na rin ako dito. Tingnan natin yung comments ng mga tao. Ayan. Wait, dun sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin muna natin si teacher. Alika. Pakinggan natin si teacher dito. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka lamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Alam nyo, here's the thing, no? Maniwala kayo sa hindi, there are people, no? There are teachers na mas worse pa magsalita ng ganyan. Okay? So, obviously, dito si teacher, naririnig lang natin, nag-air out. Kulang na nga lang umiyak siya. Matapang pa rin siya kasi hindi niya nagagawang umiyak eh. Anyway, as I said, nakapag-react na nga tayo dito. So, tingnan lang natin yung mga yung mga comments dito. Sabi rito ni Simeon, mahirap maging teacher kahit sa abroad. Agree naman tayo dyan. Sabi ni Mr. Romeo, kung bakit ba naman kasi inalis ang subject na GMRC. Siguro, at the time na kung bakit, kasi guys, ito here's the thing about yung mga batas na ginagawa. Titingnan natin yung wisdom ng mga framers. When we say framers, ito po yung mga nagpo-propose ng mga bills. Siguro para sa kanila, parang nagiging redundant na rin na may GMRC pa, knowing that ang good moral and right conduct dapat tinuturo sa loob ng bahay. Unfortunately, magkakaiba po kasi pinapalaki yung mga tao. Pero kasi ang GMRC standard, 'di ba? Dapat ibalik na. Marami din kasi mga magulang na walang pakialam sa pag-uugali ng mga anak. Tungkulin nyo, disiplinahin ng mga anak nyo, huwag sanang iasa sa mga guro. Skip na natin yung sinabi dito ni Sir Romeo. Sabi ng isa ni Jessie P63, una sa lahat, hindi dapat ilalagay sa social media ang galit kay kanino man. Things can be settled especially when it is in school. If hindi na kaya umalis sa work. Yan, ganyan din naman yung sinabi ni VP Sara, no? Maghanap ng ibang work na kaya mo ang stress ng work. I work like her at umalis ako doon dahil nag-college ang mga anak ko at konti ang sweldo namin noon. Okay. Yan. Sabi rito ni Jinky, agree ako sa opinion mo about sa parents na magaspang din talaga ang ugali. Ngayon, meron akong nakita ritong post galing kay Dr. Richard at Erica Mata. Very insightful ang kanyang mga sinabi. Now, ito, of course, Dr. Richard is talking from a parent's perspective. Okay? Sabi niya rito, if my son disrespect you, teach. By all means, voice out your frustration to him. He needs to know he has offended someone. That's life. Life hits back. Netizen, what if Doc sinabihan siya na wala kayong patutunguhan sa buhay habang pinapagalitan? That means he has offended her big time. Nasaktan or nainsulto siguro talaga kaya nakapagsabi ng ganon. That means I have to question our way of parenting on how come our son made an adult that mad.
We need to analyze where we need to improve because God forbids he will act like that in the wrong place. Okay? Excuse me. He will act like that in the wrong place with the really wrong people at mabubugbog at mapapahamak siya. Problema na ng principal and teacher nila pag problemahin ko ang anak ko. Guys, I don't know if you can recall this, no? Naalala nyo ba yung isang estudyante sa Ateneo? Silang dalawang magkapatid. Yung kapatid niya yung nakakabata sa kanya, yung nagta-taekwondo, na merong mga binugbog sa loob ng CR. That is one of the best example na sinasabi rito ni Dr. Richard. Dito sa part na to, no? If he will act like that in the wrong place with the really wrong people at mabubugbog at mapapahamak. Diba? Dito sa sinasabi ni Dr. Richard, ang pino-point out niya lang dito guys, napakasimple. Every person sa buhay ng isang tao may responsibilidad sa taong yun. Yung teacher, yung magulang, mga kaibigan, mga kaklase, at kung sino-sino pa. Now, if you see that a person, no, regardless of the age, if you see the person nagiging dysfunctional in such a way, or halimbawa, bilang estudyante, he's not acting anymore. No? Yung proper demeanor niya, kumbaga, hindi na siya nag-act as estudyante. May mga bata, iba na ngayon guys ang mga bata. Sabi ko nga kanina. Excuse me. The other day, I was talking to a friend, a very, very dear friend. Sabi ko sa kanya, alam mo, kahit ako, sinasabihan ko yung mga kapatid ko na huwag nila masyadong i-shelter ang kanilang mga anak. Like, halimbawa kami lumaki kami walang sasakyan. I was already a graduate na. Graduate na ako. Nung nagkaroon kami ng sasakyan. At kahit may sasakyan kami, commuter pa rin ako. Tumanda ako na merong na-commuter. Okay? Kasi sabi ko sa mga pamangkin, sa mga kapatid ko, palakihin nyo ang mga anak nyo kung paano tayo pinalaki. Pero yung tamang yung magandang part ng pagpapalaki sa atin. Halimbawa, household chores. Guys, 6 years old pa lang ako, nagsasaing na ako. 6 years old pa lang, naghuhugas na ako ng pinggan. When I was in first year high school, responsibilidad ko na yung kapatid kong babae. Because she's younger. So, yung uniform niya, nilalabang ko, yung uniform niya, pinaplansya ko. Ganun kami pinalaki. Pinalaki kami na merong responsibilidad sa ibang tao. Hindi yung puro sarili namin yung iniisip namin. Tingnan nyo guys, may mga tao, no? At even sa generation natin, or even especially for the younger generation, hindi na sila pinalaki na iniisip nila yung kapakanan ng iba. Lagi nilang iniisip yung kapakanan nila. Hindi ba? Gaya nga na sinabi ko sa video ko, yung mga teachers ko na terror ngayon teklob sa mga estudyante nila. Bakit? Kasi konting disiplina lang, napapatanggal sila. So, ano mangyayari doon sa bata na yun? Yung bata na yun, kung sa mata mo, sa harap mo, ganun na. Darating ang panahon na may makakasagupa yun. Paano kung gaya na sinasabi rito ni Dr. Richard? Paano kung one day, yung anak mo, diba, nakahanap ng katapat na mas matindi pa sa kanya. Mas matindi ang pagiging walang hiya, mas matindi ang pagiging bully, mas matindi ang pagiging makasarili and all. Diba? Gaya nga na sinabi ko, ngayon ang mga kabataan, karamihan, I hate to say this, pero mas marami na yung kabataan na masyadong entitled. I remember, no, there was even a story about sa mga, sabihin na lang natin, mga nasa grade 11, 12, college. Imagine mo, para lang makanood siya ng concert ng K-pop niyang idol,
Yung tuition fee niya, ipinambili niya ng ticket. And we're talking about like what? More than 20,000. And that money alone came from utang pa. Nanghiram pa yung mga magulang niya ng pera para lang maipambayad niya ng tuition. I even have one story na narinig ko sa mga kaibigan din. May mga anak na tinitrete ng magulang nila if they fail to deliver, just in case na halimbawa, if they ask something and the parent cannot provide it. Ang ending, etong si anak, tinatakot ng mga magulang. Baka siya maglalayas o kung ano pa man na hindi magandang gagawin sa sarili nila, di ba? So nakakaawa. And this kind of attitude, nag-i-exist talaga siya. Di ba? Nangyayari siya sa panahon na to. But then again, babalikan din natin. Hindi ko sinasabi na tama yung ginawa ni teacher. Mali pa rin. No, para sa akin mali pa rin. Ang best course of action sana doon is pinatawag niya yung mga magulang, sinabi niya kung ano yung mga pinagagawa ng mga anak nila. Alam mo kung nangyari yun? Mas napahiya pa siguro yung magulang at saka yung bata sa guidance counselor. Bakit? Kasi ito po yung mga ugali ng mga anak ninyo. Hindi nyo po dinidisiplina sa bahay. Diba? O ngayon, punta tayo dito kay VP Sara. Ano sabi ni VP Sara? Viral teacher na nag-live, na meron ng live sa TikTok. Ano una yung nag-reaction na napanood niyo? And anong paliwanag sa inyo ng teacher? Ang una kong naging reaction is tao lang. Yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag napafrustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Nakita ko yung explanation niya, and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause, itigil mo na yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. So there's a need to pause kapag galit yung teacher. So yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Bakit po walang penalty? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why pinasabihan ko yung teacher, tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya mag-class. Ang policy po ba? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Pero ang sabi daw, nakaharap sa kanya ng simultan. Yeah. Na naka-online siya. Yes, oo. Meron naman tayong psychosocial support sa ating mga teachers. We have teachers that are trained for stress debriefing, lalo na sa ating disaster program. So, pwede itong gawin. Kung merong mang bata na nag-manifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari. Excuse me. Tingnan natin yung comment dito ng mga tao. Sabi dito, sabi ng Basha, kaya na-bash siya. I strongly suggest we should have a new DepEd sec who is more competent and reliable. Ikaw pumalit, no? Sabi dito nung reset, subukan mo magturo, pati mga parents ay may iba dyan na matitigas rin ang ulo. Parents, teachers, GC, both parents at anak mismo ang harapin mo everyday na ang iba pa dyan ay self-entitled. Diba?
Sabi nung isang Ron, mahirap makausap par, lalo na ang ayaw niya kay VP. Strong support VP sa sinabi niya. Grade 3 daw. So, hindi mo na alam, di ba? Hindi mo na alam yung mga sinasabi rito. Sabi dito ni Bianix, taas kamay ang mga member na napingot squats, napalo na rulo sa kamay, na bato ng eraser chalks. Siguro nung estudyante ako, napalabas lang ako ng room dahil late ako. Never ako napingot, never ako nag-squat. Napalo ako ng ruler kasi hindi ako nakapag-linis ng kuko. Never ako nabato ng eraser or chalk. No, I was a very good student. Excuse me. When I was in high school and elementary. Sabi dito ni Aldrin, teacher din ako at hindi binoto si VP Sara pero na-appreciate ko siya at nararamdaman ko ang puso niya para sa aming mga guro. Salamat, madam. Yan. Sabi niya, pamangkin ko isang estudyante kaya daw nagalit na yung ma'am about sa Battle of Fulton. Ito kagaguhan na lang to. Sabi rito ng isang Antoinette Rojas, nananaba kasi si VP ng sheriff nung nakaramdam siya ng galit dati kaya naintindihan niya yung teacher. Tanga rin. Excuse me. Alam niyo ba kung bakit nanapak si VP Sara no ng sheriff? Dahil pinapademolution ng sheriff yung property at wala pang malilipatan yung mga taong nakatira doon. Kung ikaw kaya nakatira doon, tapos ganun yung ginawa ni VP Sara na hindi kayo maging homeless. 'Di ba? Ang batang 90s will understand that, teacher. Yes. Ano yung Battle of Fulton? Only on this. Yeah, only teachers can understand the situation. Ako guys, no, maliban sa may mga kamag-anak tayo nagtuturo. No? Shoutout sa lahat ng tita ko, sa tita ko na principal, pinsan kong principal, iba kong pinsan na nagtuturo in high school and elementary. Diba? Actually, hindi lang naman yan eh. Even yung mga nasa college na nagtuturo, mga professors, nasa mga graduate school na nagtuturo, hindi po biro-biro na may iba't ibang klase ng ugali ng tao nakakasalamuhan. Diba? May part doon na naintindihan ko si teacher, may part din doon na hindi rin tama, no? Yung ibang mga nasabi niya. Okay? Pero, bugso ng damdamin, gaya nga ng sinabi ni VP Sara eh. No? May bugso ng damdamin. Ngayon, sana, mabigyan din ng sa Amerika lang may ganun eh. Dito sa atin, wala eh. Yung pag alam mo may attitude problem na yung bata, bigyan nyo ng support system. Paggawa nyo ng case study, ay pag-coordinate kayo sa DSWD, no, para malaman nyo kung bakit ganun ang pag-uugali ng bata. Baka nga naman may pinagdadaanan sa bahay nila. No? Tapos hindi mai-release sa bahay, sa labas inire-release. Ngayon, kung babalikan nga natin yung sinabi ni Dr. Richard Mata, tama nga naman na dapat ang mga magulang, dahil yung mga bata na yun, nire-represent kayo, you have to make sure that they're going to act accordingly. Because at the end of the day, sino rin ang kawawa? Hindi naman yung magulang alone. Pati yung bata. Diba? Pag may nabwisit sa pag-ugali ng mga anak ninyo, kung di man teacher, baka kasi edad niya na mas matanda dyan. Diba? So it's very important na yung mga anak natin, no, yung mga anak ninyo, ini-instillan nyo ng disiplina. Kundi man lang paggalang sa ibang tao, at least disiplina.